Ang inyong munting bubuit ay nagbabalik sa YouTube. Gustong magbigay ng reaction opinion ang inyong munting bubuit sa naging pagpunta ni Pangulong Marcos sa Amerika kung saan nabigyan ng kaltas ng 1% sa original na 20% sa taripa. Ang pinapadalang produkto ng Pilipinas sa Amerika ay may taripang 11% at ang papasok na produkto mula sa Amerika papuntang Pilipinas ay walang taripa o zero ang taripa. Ang opinyon ng inyong munting bubuit ay hindi kaibigan ang turing ng Amerika sa Pilipinas. Mayroon silang siyam na EDCA site sa Pilipinas at binigyan tayo ng 11% na taripa versus zero taripa sa kanila produkto. Dapat paalisin ang EDCA site dito sa Pilipinas kung ganyan ang turing ng American sa Pilipinas. Ginamit sana ang EDCA pang negosasyon sa taripa. Sino ang talo sa negosasyon? Magbigay po kayo ng comments. Ang susunod na video ay sa kredito kay Attorney Topacio. Mas maraming pinapadala ang Pilipinas sa Amerika kaysa pinapadala ng Amerika sa Pilipinas. Yun po yung trade deficit. Kaya tinataasan nila yung mga ibang bansa para magbalanse. Yan po yan balancing act yan Yes. Okay? Pero ngunit pa, no? Ngunit! Redundant! Okay. Bakit ganon? Ang liit lang naman kung ikukumpara sa ibang bansa ang trade deficit ng Pilipinas sa Amerika. Ito tingnan natin. Ang trade deficit ng Vietnam sa Amerika ay napakalaki. 123.5 billion. Oh? Oo, mas maraming pinapadalang Vietnam sa US than vice versa. Parang China yan malaki yung trade deficit. Pero mas malaki siyempre ang China, di hama. Okay Ang Japan, siyempre may Toyota, maraming mga Japanese na gawa mga electronics. 69 billion. Yan. Kaya hindi ko nakakalimutan yan 69 billion. Ang trade deficit. Madaling tandaan 69. Kasi yin and yang ano naman iniisip nyo dyan 69 di ba? Di ba yin and yang parang 6 at saka 9 yung sa Chinese. Di ba? Ang Indonesia mismo 17.9 billion. Mas malaki, di hamak. Alam mo ba kung magkano ang trade deficit lamang? Hindi ko nilalaman kasi bilyong dolyar din Pero kung ikukumpara nga natin sa ibang mga Asian countries, hindi ASEAN kasi ASEAN hindi naman ASEAN country ang Japan. Yes. Ay 4.9 billion lamang. Okay. Pero bakit pinarusahan tayo ng 19%? Di ba? Kita mo ang imports natin galing sa Amerika ay 9.3 billion ang pumapasok dito. Ang Vietnam, 10 to 13 billion ang pumapasok. Indonesia, mga ganun din, 10 billion. Pero bakit ganito ang nangyari? Kala ko ba, special tayo sa US? Di ba? Anong ginawa natin para sa US? Siyam na EDCA sites ang binigay natin. Ang Vietnam ba may EDCA? Wala. Ang Indonesia ba may EDCA sites? Wala. Matalino sila Yun lang. Di ba? Ayaw nilang masangkot sa gera na hindi naman sila kasali. Hindi naman sila ututo. Meron pa tayong magkakaroon ngayon ng missile and ammunition hub. Gagawa na ng mga bala dito. Grabe. Ano ba yung naisip nila? Di ba? Opo, right now, may mga nakaimbak na mga bala, mga missile dito. Di ba? Sinabi naman gagawa pa ng bala rito. Yun ang napala natin. At inaaway pa natin ng China dahil sinusulsulan tayo ng Amerika. Ang napala natin, 19%, 1% lang ang binawas. Di ba? Kawawa naman tayo. Samantalang, kita mo di ba sabi nila magaling siyang mag-negotiate si Pangulong Marcos. Bakit ang Vietnam? Ang Vietnam na napakalaki ng trade deficit with the US. Una, pinatawan niya ng 46%. Siyempre, malaking trade deficit. Nag-negotiate sila. Naging 20% na lang. Grabe. Di ang nabawas ay 26%. Yes.
kontra sa 1% natin. Ang Indonesia, nag-negotiate din. Hindi pa pumunta yung Pangulo ng Indonesia, tawag lang sa telepono. Wow. Tinawagan lang. Paring Donald, kumusta ka dyan? Wow. Ba't naman napakalaki ng taripa namin? Abay, loko ka. 42%. Diba? Anong ginawa? Tawag lang. Ginawang 19%, Kumbaga, pantay sa walang atin. effort. Walang masyadong effort. Lumaki lang yung bill niya sa telepono siguro kasi Yun lang. Malaki. Long distance international call from 42, naging 19%. Di pantay lang sa atin. Tawag lang. Si Pangulong Marcos pumunta ba ron? Katakot-takot mandala. May dala pang Maltese. Hindi yung aso, ha? Pero attorney, palagay ko hindi alam ng presidente yan. Yung mangyayaring yan. Hindi niya alam, presidente siya. Anong ginagawa niya ron? I'm a fool for your love.